So yun mga katropa, binigyan na tayo ng go signal kaninang umaga, kaya ibinaba na natin mga katropa para mabuksan na natin at makita natin kung ano yung na-damage na parts dito sa ating engine na shutdown. Nakahigop ng tubig mga katropa. Yan, pati sa exhaust may tubig yan. Mula dito yan. Yan din ganyan. Tubig. Nakahigop siya ng tubig. Yan. So ito, nakababa na. Mga katropa, pag nagbaba tayo ng engine, sinama natin yung wiring harness ng engine mga katropa. Kung mapapansin nyo, ito yung nasa ECU. Yan. Ito yung sa ECU, ito yung main harness. So papunta sa mga sensor, ibig sabihin, ayan, sa mga beginners, para maintindihan nyo lang, lahat ng sensor mga katropa, papunta yan sa ECU, input ng ECU. Yan. Tapos meron pang isang socket dito yan. Yun yung nagiging output, nagka-transfer sa ibang motor or actuator o kung ano naman binabato para paganahin yung isang actuator or motor. Yan. Basta tandaan nyo, lahat ng sensor input yan. So kung mag-issue kayo ng camshaft sensor o crankshaft sensor, so siyempre nagpalit na kayo, di ba? Nagpalit na kayo or bago kayo magpalit, siyempre kukumpirm nyo muna yung wiring harness kung may putol ba o wala mga katropa bago kayo pumunta sa ano. So pwede nyo rin checkin yung wiring switch on sa tatlong pin. Makaka-reading kayo ng supply, ground, tsaka signal mga katropa. Pag wala kayo na reading na ground, ibig sabihin may problema din sa wiring or sa ECU. So ganun lang naman ka-basic mga katropa yung mga ano, yung lalo sa mga beginners na nag-umpisa pa lang, para magkaroon lang kayo ng idea mga katropa. So simple lang din. Yan, mapapansin nyo yan. Ito yung main harness ng mga lahat ng nakano dyan, motor, actuator, sensor. Yan. So yan, nakita sa automatic papunta rin yan dun sa ECU. So yung iba nito mayroon papunta sa labas yan. Tapos pagdating sa supply ng alternator, kung mapapansin nyo, magkadugtong yan, dalawa na yan, papunta yan sa positive. Ito yun. Yan, sa positive. Sa positive papunta yan. Kaya pagka ayaw mag-cranking, pwedeng battery, pwedeng starter, stack up mga tropa, or wala na, sira na yung starter, solenoid. Kung walang charging, ayaw mag-charging, so ibig sabihin pwede sa alternator yung problema. So yun lang mga tropa, ganun lang ka-basic naman pagka-diagnose, lalo pagka mga sasakyan na ano, lahat naman ng sasakyan almost same lang yan mga katropa, kaya hindi kayo malilito pagdating sa mga wiring na yan, sa mga sensor. Ito crankshaft sensor nya nasa ilalim. So yan, itong BBT nya yan, punta sa ECU yan mga katropa. Yan. So yun lang mga katropa, naibaba ko na nga. So i-open ko na, nag-stack up yung crankshaft, kaya medyo mahirapan magtanggal yan. Pag hindi umikot, mahirapan tayong tanggalin yung torque converter. So kasamang hugutin torque converter pati engine, para tapos bubuksan natin yung engine para madukot natin yung bolt ng torque converter. Hintayin natin maikot mga katropa yan. So naibaba ko na. Yun no, may electric pan na yung ating overhauling room, saka may mga outlet na rin doon. Yan, ready na. Ito yung ating first pasyente mga katropa. Di-disassemble natin yung engine maybe tomorrow. Yan. So yan, dumating na yung sinasabi ko. Yan, napuno na ng oil yung isang pwesto mga katropa. Mayroon pa na nakalagay sa ano. So saglit lang yung oil na yan mga katropa, ubos ka agad yan. Yan. So first pasyente natin, bukas baka gawin ko muna yun bago ko baklasin to, kasi papasukin ng ulan mga katropa.